Masaya naman si Haji na walang traffic sa highway habang nagmamaneho siya. Palingon-lingon ang binata sa tabi ng kalsada at baka may makita siyang tindahan na pwede niyang pagbilhan ng pasalubong. May nadaanan siyang paresan na pinagkakaguluhan ng mga tao. Naisip ni Haji para maiba naman, ito na lang muna ang ipapasalubong niya sa kanyang mga magulang. Dumating siya sa kanilang bahay, mga bandang 3:00 ng hapon. Natagalan siya sa pagpila sa paresan. Kaya naman, gustong-gusto na ni Haji na mamahinga sa sobrang pagod. Kaso lang, habang papalapit siya sa kanilang bahay, may naulinigan siyang pamilyar na tinig. Kumabog tuloy ang dibdib niya at nagmamadaling pumasok. Sa sala, naroon ang kanyang mga magulang. Isang hindi kilalang lalaki na katabi ng kanyang ate Sharon. Sabay na napalingon sa kanya ang mga ito pagkapasok niya. Kita kaagad ang takot sa mukha ni Sharon nang magkatitigan sila. Pero hindi nagpakita ng galit si Haji. Ikinalma niya ang kanyang sarili. Habang nasa Pampanga siya, ay marami siyang napagtanto. Mga bagay na alam niyang kahit gaano pa katino ng isang tao, ay nahihirapan din na kontrolin ang sarili paminsan-minsan. Isang ngiti ang iginawad niya kay Ate Sharon. Nagmadali niya itong niyakap. Kay bilis naman pumatak ng luha ni Sharon. "Bunso, I'm sorry. Patawarin niyo ako kung hindi ko sinabi. Nagawa ko lang ang lahat ng ito dahil ayaw kong may pagsisihan sa bandang huli. May sakit ako at alam mo yun. Tapos kung kailan nagpa-check up kami ni nanay, nalaman kong buntis ako. Natakot lang ako, Haji. Kinakailangan kong sumama kay Gary. Siya ang ama ng dinadala ko. Sabi niya kasi may magaling na manggagamot sa La Union na hindi na kailangan ng doktor. Umasa ako na gagaling ako sa mga herbal na gamot. At sa totoo lang, medyo magaan ang pakiramdam ko ngayon. Kaso, hindi ko kayo kayang tiisin, kaya bumalik ako." Hinaplos ni Haji ang likod ng kanyang ate. Sinulyapan ang lalaking minamahal nito. Nagtanguan sila. Saka siya bumitiw kay Sharon. Lumapit siya kay Gary at naunang nakipagkamay rito. "Ako nga pala si Haji, ang nakababatang kapatid ni Sharon." Nakipagkamay din ang lalaki sa kanya. "Ako si Gary. Humihingi ako ng paumanhin sa nagawa namin." "Nako, wala yun. Ang mahalaga, nandito na kayo. Isang buong pamilya na ulit tayo." Sagot niya sa magiging bayaw. Alam naman niya na doon din ang punta ng dalawa. Masayang hinarap ni Haji uli ang kanyang ate. Sobra niya itong namis. Palibhasa, sila lang naman dalawa ang magkapatid. "Masaya ako na umuwi ka na, ate. Sana huwag ka nang aalis uli." Umiling si Sharon at matapat na tumingin kay Haji. Takot na takot talaga ako umuwi, bunso. Salamat kay Syra. Kinumbinsi niya ako. Kasama ko siya sa loob ng ilang linggo na pagstay ko kina Gary. Hindi niya ako iniwan at sa totoo lang, napakabait niya. Kaso lang, palagi niyang pinagbabantaan si Gary na kapag pinaiyak ako, siya raw ang bubugbog rito. Hindi ko akalaing may lahing Amazona pala ang babaeng napupusuan mo. Hindi makapaniwala si Haji sa sinalaysay ni Sharon. Kaya pala hindi niya rin makontak si Syra. All this time, sinamahan pala nito ang kanyang kapatid. Nasaan si Syra? Nanginginig niyang tanong. Si Nanay Sofia naman ang sumagot. Naku, hindi na kayo nagpang-abot, anak. Kaaalis lang ng girlfriend mo. Sabi ko nga sa kanya na bumalik mamayang hapon. Darating ang mga magulang ni Gary para mamanhikan. Talaga, te? Ang bilis naman ah. Gulat niyang wika na ikinatawa ni Gary. Nakapamewang naman na sumagot si Sharon. Abay, oo naman. Nabuntis na nga ako.
Tapos papatagalin pa? Tinapik naman ni Tatay Ricky ang balikat ni Haji. Nakikita niya sa mukha ng kanyang mga magulang na masaya ang mga ito. Alam niya, mas lalo itong sasaya kung ipapakita niya na mahal niya rin ang mga magulang. Hayaan mo ate, babalik ako ng grocery mamaya. Tapos may mga bibilin pa ako. Malaki-laki rin naman ang bonus na ibinigay sa akin ng boss ko ngayon. Magsi-celebrate tayo. Uwi ka niya. Nagpahinga lang saglit si Haji at nagpaalam na sa mga magulang. Balak niyang sunduin si Syra pero hindi niya ito makontak. Sa bandang huli, napag-isipan niyang puntahan na lang ito sa bahay nang hindi na naipapaalam sa babae. Hindi naman siya natagalan sa paghihintay sa gate matapos niyang mag-doorbell. Katulong lang nila Syra ang nagbukas ng gate. Magandang hapon po. Nariyan po ba si Syra? Tanong niya rito. Umiling ang katulong. Nako, wala po sir. Umalis po kanina. Tapos si Sir Enteng naman ay hindi pwedeng abalahin. Nasa sementeryo. Anibersaryo kasi ngayon ang pagkamatay ng kanyang asawa. Napatango na lamang si Haji. Nangihinayang siya sa pagtitipon na magaganap sa kinahapunan. Wala siyang nagawa kundi ang umalis na lamang at magpatuloy sa pamimili. Pagkauwi niya sa bahay, nagtulong-tulong sila sa paghahanda. Si Nanay Sofia at Ate Sharon ang nagluto. Samantalang si Tatay Ricky naman ay ipinagmamalaki kay Gary ang mga naayos niyang sasakyan sa talyer. Si Haji halos hindi mabitawan ang cellphone. Umaasa na tatawagan siya ni Syra na hindi naman nangyari. Nanlulumong nag-iwan na lamang siya ng mensahe sa kahinarap ang mga bisita. Samantala, sa bahagi naman ng bahay ng amo ni Haji, kalalapag lang ni Sir Onad ng kanyang hawak na wine glass. Katatapos lang niyang i-compile ang lahat ng envelopes na mula sa mga pinasasakayan ni Haji. Gumawa din siya ng kopya at pinadala sa email ng isang kakilala. Kailangan niyang magkaroon ng kopya kung sakali mang may mangyari sa kanya. Alam niyang matanda na siya at tanggap niya na iyon. It's just that iba ang kutob niya na para bang may mangyayaring hindi maganda at ni minsan hindi pa nagkamali ang kanyang kutob. Natutuwa siya sa dami ng uri ng aswang na kanyang nakikita sa mga larawan. Mga nilalang na may dalang kababalaghan at walang katulad ang kakayahan. Naisip niyang kung sakali mang mailathala ito sa isang magazine, baka mapatawad siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Enteng. Kay tagal na niyang pinangarap na makausap ito. Pareho lang silang nawalan. Kaya ngayon, pareho rin silang nagdurusa. Buti nga ito ay may naiwan pang anak. Ang kanyang inaanak na si Syra. Samantalang siya, kinalimutan na yata ni Riley, ni hindi na siya tinatawagan ng kanyang anak. Nakinig siya sa ingay sa labas ng bahay. Napatingin siya sa orasan. 10:00 na ng gabi. Wala naman siyang inaasahang bisita, pero mukhang may kadibatehan ang gwardiya niyang si Carlo sa labas, doon sa may guardhouse. Naisip niyang silipin ang kanyang matapat na tauhan. Carlo! Sinong? Hindi na naituloy ni Sir Onad ang kanyang mga sasabihin nang makita si Carlo na nakahandusay sa semento habang may nakadagan naman na babae sa katawan nito. Hindi yun simpleng landian lamang. Kitang-kita niya kung papaano nabutas ang tiyan ni Carlo habang nilalantakan ng pamilyar na bulto ng babae na nasa harapan niya. Hintakot na umatras si Sir Onad. Tumingala siya sa langit at kinabahan nang makita ang kabilugan pala ng buwan. Ilang beses din siyang napaluno. Kilala niya ang babae. Walang iba kundi si Cindy. Napansin nito ang presensya niya. Kaya naman otomatikong napatakbo siya papabalik sa loob ng bahay. Kaso lang, naabutan naman siya ng babae. Cindy! Ano nangyari sa iyo?
Isa kang aswang! Humalakak ang babae na para bang nakakita ng masarap na putahe. Naglalaway pa ito habang dahan-dahang ipinapakita kay Sir Onad kung papaano humaba ang kanyang mga kuko. Oo, sweetheart, isa akong aswang. Nagulat ba kita? Ngayon, punong-puno na ako sa mga pinaggagawa mo. Imbis na tahimik ang buhay naming mga aswang, ginugulo mo. Kaya ngayon, bibigyan na kita ng karapatang manahimik. Umangil ang aswang at bumalasik ang kanyang anyo. Ngumisi siya, ngunit napansin ang pagkawala ng isang pangil nito. Lumayan mo ako, Cindy! Lumayo ka! Akala ko, isa kang ordinaryong tao! Nilinlang mo ako! Bakit? Nabigo ka ba? Akala mo ba isang mabuti at malinis na babae ang kinakasama mo sa bahay? Para sa iyong kaalaman, isa akong espiya at lahat ng galaw mo, pinapaalam ko sa aming supremo, ang Haring Aswang. Namutla si Sir Onad nang magbago ang anyo ni Cindy. Ni hindi na siya nakapagsalita pa nang humaba ang dila ng babae at pumulupot sa kanyang liig. Maliban sa pananakit sa kanya ng kinakasama, namatay si Sir Onad dahil sa sinda. Hindi niya akalaing ang babaeng pinakamamahal niya, nakapalit ng yumaong asawa, ang siyang papatay din pala sa kanya. Ito naman ang hinihintay na pagkakataon ni Syra na pasukin ang loob ng bahay. Hawak niya ang pangil na pinasuri niya sa kanyang amang albularyo. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya na meron sila, napagtugma nila ang mga bagay-bagay. Nagulat siya nang mapag-alamang pagmamay-ari ito ni Cindy. Sa ilang araw niyang pag-iimbestiga, alam na niya na isa si Cindy sa mga kalahi ng aswang na pumatay sa kanyang ina. Ito na ang pagkakataon na makalaban ang tunay na salarin. Ilang beses siyang palihim na pumasok sa bahay ni Sir Onad. Kaya niyang gawin iyon sa tulong ng mga tamang gadget at surveillance camera na kailangan niya para sa sariling investigasyon. Kahapon lamang ay lihim niyang nilagay ang isang Bluetooth camera na gawa din ng kanyang ama, kung saan nasa kanya ang remote na kapag pipindutin niya, otomatikong makukuhanan na niya ng larawan ang bawat maaksyong magaganap na hindi niya inaasahan. Ganito ang ginagawa niya sa bawat larawang palihim niyang kinukuhanan at patagong ibinibigay kay Haji na hindi niya pa rin naipagtatapat. Lingid sa kaalaman nito, siya ang mahiwagang litratista na hinahanap ng binata. Sa katunayan, bago ito naging tauhan ni Sir Onad, ay siya ang nauna. Dahil matalik na magkaibigan sina Sir Enteng at ang kanyang ninong Onad. Dalawa silang tinuruan, siya at si Eden, na naging kaaway niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nagawang pagkakamali si Sir Onad. Dahilan para tugisin ang kanilang pamilya ng mga aswang. Maliban sa pagtuklas kung totoo nga ba ang mga aswang, ninakaw niya pa ang isang mahalagang bagay na pagmamay-ari ng angka ni Cindy, ang pangil ng pinakaunang supremong aswang. Kinuha niya ito para gawing agimat. Kung kailan papatakas na sila, nagawa pang sakmali ng mga aswang ang nanay ni Syra at asawa ni Sir Onad. Sinubukan niya makipaglaban gamit ang pangil, pero aksidente niya itong naihagis sa naglalagablab na apoy. Kaagad naging abo ang pangil na mas lalong ikinasiklab ng galit ng mga aswang. Sa kanilang harapan, pinatay ang dalawang babae. Nang araw na iyon, nawalan ng asawa si Sir Onad at nawalan din ng ina si Syra. Mula noon, nagbago na ang pananaw niya sa buhay. Hindi lang pagtuklas ng kakaibang nilalang ang kanyang ginagawa. Pareho silang nagbago ng kanyang ama. Natuto itong lumikha ng mga kagamitang wawasak sa mga aswang. Siya naman, naging kasangkapan para kitlin ang sinumang aswang na haharang sa kanyang daraanan.
Ngayong araw ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina at kung siswertihin naman, mukhang may mangyayari sa matyaga niyang pag-aabang. Kanina pa si Syra nakatambay sa labas ng bahay, sakay ng kanyang motorsiklo. Nakakubli lang siya sa dilim nang mahagip ang pagpasok ng isang babae sa gate ng bahay ni Sir Onad. Hula niya, aswang ang naturang dalaga. Mag-isa lang ito at pabor iyon sa kanya. Bumaba siya sa pagkakasampa sa kanyang motor at dahan-dahang naglakad papasok sa gate. Nagulat siya nang makita ang gwardiya ng naturang bahay, duguan at wala ng buhay. Ang nakapagpasiklab ng takot sa kanyang pagkatao ay nang makita ang wakwak ang dibdib nito at nawawala ang laman loob. Mabilis niyang hinugot sa tagiliran ang hawak na baril at maingat na humakbang papasok. Siniguradong hindi tutunog ang takong ng kanyang sapatos sa paglalakad. Tama ako, aswang nga ang pumasok dito. Humanda kayo, nandito na ako at maniningil din ako sa inyo. Mahina niyang bulong. Totoong bala ang nasa loob ng kanyang baril, pero ito ay kakaiba. Panibagong imbento ng kanyang amang albularyo. Hindi ito nakakapatay ng aswang dahil ito ay isa lamang magnet na magsasabog ng usok na kailangan malanghap ng aswang. May kakaibang halong mga halamang gamot ito na nakakapagbigay ng hallucination sa hindi pangkaraniwang nilalang. Kung saan hindi siya makakapanlaban, kailangan lang na asintado ang babaril na siguradong tatamaan sa parting mas mabilis malanghap ang gamot sa ulo. Sa pagkakataong iyon, magagawa na niyang utusan ang aswang sa kahit anong sabihin niya. Aba! At may hindi inaasahang bisita! Nanlaki ang mga mata ni Syra nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Cindy. Nakahanda na itong sumugod sa kanya. Sa may paanan nito ay nakahandusay ang wala ng buhay na si Sir Onad. Sumikdo ang dibdib ni Syra. Hindi dahil sa naawa siya sa matanda, dahil nagtapos ang buhay nito na wala man lang nakapagtanggol sa kanya. Kundi nasaktan din siya na ang itinuturing niyang ama ay basta na lang namatay sa kamay ng akala nito ay muling makakasama habang buhay. Pinatay mo ang ninong ko? Mahina niyang wika saka iniumang ang baril kay Cindy. Nakasusuklam ng ngiti ang ginawad nito sa kanya. Tila ba mas nang aasar pa? Oo, salamat sa kinakapatid mong si Eden na tumanggap ng malaking halaga sa amin para maging utusan namin sa lahat ng bagay. Kaso lang, tatanga-tanga ang babaeng iyon. Inutusan ko siyang nakawin ang mga finish assignment ni Haji. Pero hindi niya magawa. Ilang beses mo siyang pinigilan. At ang matandang ito ay halos araw-araw nagpapalit ng password. Talagang sinisigurado niyang hindi ko makukuha ang mga larawan. Galit na wika ni Cindy. Pagak na natawa si Syra. Paano mo makukuha ang iba? Hindi naman ito buong ibinibigay ni Haji. Kaya kahit maghurumentado ka pa, wala ka nang magagawa. Kakalat at kakalat pa din ang tungkol sa inyo. Wala mang maipresentang litrato. Alam mo, wala sana akong balak na patayin ka. Pero kung gagawa ka rin lang ng hakbang laban sa amin, mas mabuti pang tapusin na rin kita. Wika ni Cindy at bumulusok na gamit ang kanyang pambihirang bilis. Si Syra naman ay sanay na sa galawan ng mga aswang. Kaya alam na niya kung papaano iiwasan ang mga ito. Pagkatalikod niya sabay dapa sa simento, ay otomatiko niyang pinindot ang remote ng mga kamerang nakakalat sa buong kabahayan ni Sir Onad. Kumikislap ito sa bawat galaw ni Syra, kaya naman nanggagalaiti na napatili si Cindy sa pagsugod at hinarap siya. Walang hiya ka! Angil nito na ikinangisi niya. Siya naman ay tumutok ng baril sa ulo nito saka nagsalita. Patayin mo man ako ay magsisisi ka.
Automatic na nagsisave ng kopya ng litrato mo ang laptop ko sa bahay sa pamamagitan ng signal. Sirain mo man ang mga kamerang iyan ay huli na. Kanina pa nakakalat ang mga pictures mo sa bahay ko. Kukuhanan ka lang dito. Tapos ang develop ng photos ay lumuluwa na sa printer ko ngayon. Kaya mamatay man ako ngayon, ikakalat ng tatay ko lahat ng larawan na malalaman ng publiko kung sino talaga ang gumagawa ng kasamaan sa bawat lugar dito na may patayan. Aniya na ikinagulat ni Cindy. Umaangil siyang tinalikuran ang dalaga. Balak niya sanang tumakas, ngunit kay bilis na harang ni Syra ang kanyang mga paa. At hinakbangan ang aswang, kaya muntikan na itong matumba. Kaso lang hindi niya napansin ang ginawa ng dalaga. Mabilis na pinaputukan niya sa ulo si Cindy. Kitang-kita pa ni Cindy ang tila nag-slow motion na bala ng baril papunta sa kanyang noo. Bumuka ang bala, saka may dumikit na parang magnet at naglabas ng usok. Dito na natulala si Cindy at parang hindi na makagalaw. Napahinga ng maluwag si Syra. Saktong-sakto lang ang kanyang pagkakatira. Kaya naman tumayo siya at binulungan ang tulalang aswang. Sasama ka sa akin ngayon. Marami kang sasabihin tungkol sa angkan mo. Mahina niyang wika. Tumango si Cindy na animoy na hipnotismo na. Oo, sasama ako. Pero please, ilayo mo na sa akin si Ronald. Nalilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Kinuha ni Syra ang remote ng mga kamera at muli nang pinindot. Nagkanya-kanyang self-destruct ang mga iyon sa bawat sulok na kanyang pinaglagyan. Maya-maya pa, kinuha niya ang cellphone ni Carlo at may tinawagan. Ginamitan niya iyon ng voice changer bago nagsalita. Hello, Police Department. Please, pakicheck nyo naman ang bahay ni Mr. Ronald. May narinig kasi kaming putukan ng baril. We're so scared to check it out at baka may nangyayari ng kaguluhan doon. Madamay pa kami. I'll send you the address. Please come over as soon as possible. Aniya at kontentong nagpakawala ng malungkot ng ngiti. Bye, Ninong. Hindi ko alam kung bakit hindi kita magawang iyakan. Parang deserve mo pa ang nangyari. Kahit alam kong tao ka lang. At marami ka rin katanungan sa isipan mo. Sana matahimik na ang kaluluwa mo. Malungkot niyang wika sa kalumabas ng malaking bahay na parang walang anumang nangyari. Si Cindy naman na kontrolado na niya ngayon ay ginamit ang kakayahan para sundan siya saan man siya magpunta. Nang makalis ang dalaga, ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating naman ang dalawang pulis mobile, sakay ang iilang pulis, sa pangunguna ni Kurt. Gulat na gulat ang binata nang makitang nakabulagta ang gwardyang si Carlo, maging ang amo nitong si Sir Onad, na akala niya noong una ay isang drug syndicate member. Pinalibutan nila kaagad ng yellow tapes ang paligid. Saka inimbestigahan ang nangyari. Niwala silang makuhang clue kung ano ang posibleng nangyari sa lugar na ito. Isa lang ang sigurado siya. Ang patayang naganap ay hindi kagagawan ng normal na tao. Santos, pakicheck ng mga CCTV footages. Baka may makuha tayong lead. Aniya at kinuha ang sariling phone. Denial ang numero ni Haji at naisip na ipaalam sa lalaki ang nangyari sa boss nito. Mukha kasing walang kaalam-alam si Haji sa trahedyang naganap. Sa kabilang banda, nagliligpit lang ng mga kalat sina Haji at Tatay Ricky sa sala nang magring ang kanyang cellphone. Kauuwi lang ng pamilya ni Gary at kasama na din nila si Ate Sharon. Si Nanay Sofia naman ay nauna nang nagpahinga dala ng pagod nito sa pagluluto. Binalingan niya ang kanyang ama. Tay, magpahinga na po kayo. Kaunti na lang ito. Bukas ko na rin huhugasan ang mga plato. Sigurado ka, anak. Masyado din kasing masakit ang likod ko eh. Wika ng tatay niya, saka uminat-inat. Sasagutin na sana niya ang tawag, kaso lang tumigil ito sa pagriring. Tumalikod naman si Tatay Ricky sa kanya.
Hinayaan na niya umakyat ito sa hagdan at naupo naman siya sa may sofa. Sumandal at tumingala sa kisame. Hindi niya talaga nakausap buong maghapon si Syra. Sa bagay, sabi nga naman ng katulong nito, mahalaga ang araw na ito para sa mag-ama. Baka naisipan ni Syra na dalawin kung saan nga ba nakalibing ang ina nito. Pipikit na sana ang binata nang muling magring ang kanyang cellphone. This time, muli niya itong tinignan. Si Kurt ang tumatawag sa kanya, kaya agad niyang sinagot ang aparato. Hello? Haji, tulog ka na ba? Tanong ni Kurt sa kabilang linya. Umiling si Haji. As if nakikita niya sa kanyang harapan ang kaibigang pulis. Hindi pa, bakit? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa ito, tol. Pero nandito kami ngayon sa bahay ng amo mo. Nakatanggap kami ng report kanina na may nangyayaring kaguluhan dito. And guess what? Silang dalawa ng gwardiya niya ang naging biktima. Patay na sila, tol. Otomatikong napatayo sa kinauupuan niya si Haji. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Tol, scam ba ito? Muli niyang tanong. Tatawag ba ako ng ganitong oras para manloko lang? Nasa kalagitnaan kami ngayon ng trabaho, tol. Pinaalam ko lang sa'yo. Kasi sa tingin ko, wala namang ibang kaanak itong si Ronald. This time, pinagpawisan na ng matindi si Haji. Talagang may nangyari ng hindi maganda. Lalo na at kanina, iba ang tono ng pananalita ng kanyang amo. Batid niyang may problema. Bakit pa kasi hindi niya tinanong? Nagmamadali siyang nagbihis at hindi na nagpaalam sa mga magulang. Nag-iwan na lang siya ng note sa lamesa just in case may isa sa mga ito ang magising at hanapin siya. Alam niyang kailangan siya ngayon ng amo niya. Kahit papaano, mabait sa kanya si Sir Onad. Never nitong kinwestiyon ang kalidad ng kanyang trabaho. Sa halip, naging ama pa ito sa kanya pagdating sa lahat ng bagay. He provided for them. Kahit pa sabihin niya pinagtrabahuan niya iyon. Masakit lang din dahil kung sino pa ang taong nagtitiwala sa kanyang kakayahan, ito pa ang naunang nawala. Halos paliparin niya ang sasakyan na kanyang minamaneho papunta sa bahay ni Sir Onad. May nakasalubong pa siyang ambulansya pero hindi niya na ito pinansin pa. Ang main goal niya ay makita si Sir Onad. Ngunit nanlumo lang si Haji nang pagdating niya sa bahay nito ay mga bakas na lang ng dugo at kaunting kaguluhan ang naiwan. Wala na ang katawan na ayon pa kay Kurt ay pinadala na nila sa morgue. Sayang, hindi mo na naabutan. Hindi naman kasi natin pwedeng patagalin dito ang mga bangkay at baka pagkaguluhan pa ng mga reporters. Alam mo na, masyado pang mainit ang mga mata ng mamamayan sa mga pulis na kagaya namin. Kesyo, mabagal daw ang update. Ang hirap kayang kalaban ng mga aswang. Alam kong sila ang may kagagawan ng patayan dito sa atin. Hindi lang ako makapaghanap ng tamang ebidensya. Paliwanag ni Kurt. Napayuko si Haji. Nabigla siya ng husto sa pagkawala ni Sir Onad. Para bang biglaan lang. Nawala na nga siya ng mabuting amo. Pakiwari niya ay nawala na din siya ng magandang trabaho. Gayun pa man, naisip niyang siguro patikim lang ng Panginoon ang lahat ng meron siya ngayon na wala talagang permanenteng bagay sa mundo. Ang ipinagpapasalamat niya lang, hindi niya ito kailanman inabuso. Hindi niya din binaliwala, kaya alam niyang may makikita sa kanyang sweldo kahit papaano. Malungkot na sumama si Haji sa presinto dahil siya ang tauhan ni Sir Onad. Kailangan siyang kuhanan ng statement sa kung sino ang mga posibleng nakaaway nito o may napansin ba siyang tao na may galit sa matanda. Ni hindi na niya nagawang makalapit sa lamay ni Sir Onad. Nabalitaan na lang niya na dumating ang anak nitong si Riley mula sa States. Hindi man umiyak ang lalaki, ramdam ni Haji na labis itong nalulungkot. Ayaw lang ipakita sa takot na baka husgahan siya ng mga tao. Paano'y kumakalat ang hindi naman totoong chismis
tungkol sa di umano ay pagiging drug lord ni Sir Onad. Ayaw naman niyang lumitaw at nakikilala na din siya ng ilan sa mga empleyado ng namatay niyang amo. May naririnig pa siyang sabi-sabi na hinahanap daw ng mga otoridad ang ilan sa mga empleyado ni Sir Onad dahil sila ang pinagdududahang pumatay sa matanda. Gustuhin man niyang samahan si Sir Onad sa paghahatid sa huling hantungan nito, kailangan niyang umiwas. Hanggang sa mailibing ang matanda, nanatiling nakaabang lang sa di kalayuan si Haji. Nakatanaw habang lihim na namamaalam sa kanyang amo na minsan na ding nagligtas sa kanila mula sa kahirapan. Pagkaalis niya sa libing, dumiretso siya kina Saira. Mabuti na lang at nakita niya ang motorsiklo nito sa garahe, kaya natitiyak niya na ngayon na nasa bahay lang ang dalaga. Nagdoorbell siya at tinawag ang pangalan ng dalaga. Mabuti na lang, nariyan ang katulong at kaagad siyang pinagbuksan ng gate. Sir Haji, kanina pa nagwawala si Miss Saira. Kanina ko pa kinakatok, pero hindi naman nagbubukas ng pinto. Wala pa naman ang tatay niya. Paliwanag ng katulong. Hindi bali, ako na lang ang kakausap sa kanya. Wika naman ni Haji at kaagad nang pumasok sa loob ng kabahayan. Sa ilang beses niyang pagpabalik-balik sa bahay ng dalaga, alam na niya kung saan banda ang kwarto nito. Kaagad niyang kinatok ang pinto pero suminghal lamang ang dalaga. Umalis ka na kung sino ka man, hindi kita kailangan. Kinalabog niya ang pinto at sapilitang tinawag ang pangalan ni Saira. Pakinggan mo naman ako, Sai. Kailangan kita makausap. Aniya at muling kinatok ang pintuan. Sandaling natahimik ang dalaga. Tila ba hindi malaman kung ano ang gagawin. Maya-maya pa, pinagbuksan niya ng pinto ang binata. Nagulat si Haji nang makitang namamaga ang mga mata nito. Hindi na napigilan ni Haji ang yakapin ng mahigpit si Saira. Sobrang namiss niya ang dalaga. Ilang linggo din silang hindi nagkita. Haji! Alam mo bang nag-alala ako sa'yo? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit hindi kita naaabutan dito sa bahay niyo? Saan ka ba nagpupunta? Sunod-sunod na tanong pa ni Haji. Muling humikbi si Saira. Ito ang unang pagkakataong nakita ni Haji ang dalaga na seryosong umiiyak. Buong akala niya talagang matigas ang puso nito. Pero nakita niyang lumuluha ang mga mata ng babaeng minamahal. Nasayang lang ang mga paghahanda ko. Ang pagtugis ko sa mga aswang na pumatay sa nanay ko. Huli na nang malaman kong ipinasa na niya ang kapangyarihan sa iba dahil mamamatay na siya. Nagsayang lang ako ng oras para sa wala. Anito, kaya naman napatingin si Haji. Saira, magtapat ka nga. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Sir Onad? Sa pagkakataong ito, natigilan si Saira. Hindi malaman kung sasabihin ba sa binata ang totoo. Sa bandang huli, pinili niyang sabihin kung ano ang tama. Tinalikuran niya si Haji at nagtungo sa kanyang laptop. Nagtatakang sumunod sa kanya ang binata. Binuksan niya ang kanyang Gmail at may ipinakitang file sa lalaki. Gulat na gulat si Haji sa kanyang nakita. May nag-send ng file na yan sa akin noong gabing namatay si Ninong. Napatda si Haji. Ninong? Oo, Ninong ko si Sir Onad. Matalik silang magkaibigan ni tatay. Kaso lang, hindi naging maganda ang takbo ng buhay nila. May mga nagawa silang pagkakamali. Dahilan para tugisin kami ng mga angkan ng aswang. Pagkatapos, pinlano kong maghiganti sa kanila. Kaso lang, nalaman ko na yung aswang na kailangan kong supilin. Matagal na palang patay. Patas akong tao, Haji. Hindi ko sinasaktan ang kahit sinong wala naman talagang kasalanan sa akin. Maliban na lang kung kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Ngayon, kung kailan akala ko malapit na ako sa katotohanan, saka ko malalaman na wala na pala akong dapat paghigantihan. Inalala ni Saira
Ang gabing binaril niya si Cindy para makontrol ang utak nito at mapaamin sa lahat ng nalalaman nito. Ang sabi sa kanya ni Cindy, matagal nang patay ang aswang na hinahanap niya. Naparusahan na ng kanilang supremo na ayaw sa mga kalahing mapang-abuso at mapagsamantala. Kaya daw nilang pumatay kahit pabata, basta mapatunayan nilang tunay itong nagkasala. Si Sir Onad ay pinatay nila dahil sa pagnanakaw ng pangil ng pinakaunang aswang, at si Carlo naman ay pinatay din nila dahil may mga aswang na din pala itong napatay bago pa man ito naging gwardiya ni Sir Onad. Hindi ko akalaing hanggang ngayon naghahanap ka pala ng paraan para mahanap kung sino ang aswang na pumatay sa nanay mo. Pagak na tumawa si Syra. Oo naman, ano bang gusto mong gawin ko? Manahimik na lang. Pero alam mo Haji, simula nang makilala kita, parang hindi na paghihiganti. Ang gusto kong maging goal sa buhay. Gusto ko nang mamuhay ng normal. Malayo sa gulo, malayo sa mga paghihiganti. Pinunasan ni Syra ang kanyang mga luha. Wala naman siyang dapat ikakonsensya. Paano'y hindi niya naman pinatay si Cindy? Pinalaya niya ang babae pagkatapos nitong patayin si Sir Onad. Sinabi niya kay Haji na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Sir Onad. Hindi na din niya sinabi na naroon siya ng gabing iyon dahil ayaw niyang magtanong pa sa kanya ang binata. Ang hindi niya lang ipinagkaila ay ang koneksyon nilang dalawa bilang magninong. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa huling bahagi nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.